Detalye sa pagpuna ni Albi Casino kay Slater Young dahil sa proyekto niya na nagdulot ng pagbaha sa Cebu. Albi Casino, hindi nakapagpigil at binatikos ang kontrobersyal na proyekto ni Slater Young sa Cebu. Ito ang buong istorya. Sentro ng usapan ngayon online ang pag-call out ng aktor na si Albi Casino sa influencer, engineer at former PBB winner na si Slater Young. Sa Instagram stories ng aktor, ibinahagi niya ang larawan ng proyekto ni Slater sa Cebu. Base kasi sa ibinahagi niyang post na statement ni Slater noong 2023 kaugnay sa development project. Nakasaad na giit ng grupo na pinangunahan ang proyekto ng mga eksperto para na sa sustainable development. At umabot ito sa 300 revisions upang masiguro na nakakomply sa environmental standards ang nasabing proyekto. Ibinahagi ito ni Albi at mababasa naman ang kanyang banat na caption. Saad niya, "Check comments. I thought you were listening to feedback. Seems like you're awfully quiet now." Kasunod pa ibinahagi niya rin ang aerial shot sa malawakang pagbaha sa Cebu dulot ng hagupit ni Bagyong Tino, na siyang sumira sa maraming kabahayan at buhay ng mga Cebuanos. Sa dagdag na banat pa niya, "At that guy's later comments. People predicted this over 100 weeks ago. Looks like they were right." Inalmahan nga ng aktor ang pananahimik ngayon ng celebrity engineer na si Slater. Dahil sa pagpunterya ni Albi sa kanya, sumang-ayon naman ang mga netizens at ilan sa komento nila. "Diyos mio Marimar, yan pala yun? Kawawang bundok, kinalbo na. Palibhasa wala ng mga puno. O ayan, diretso sa mga bahay sa ibaba ng bundok ang tubig." Dun sa mga nagsasabing malayo ang proyekto ni Slater sa binahang lugar, may kasabihan, everything is connected to everything else. Kasama yan sa law of ecology. True ka dyan, Albi, sa pag-call out mo kay Slater. Well, hindi lang naman siya ang nasa likod ng proyektong yan. Pero dahil kilala siya, hindi naman pwedeng tumawa na lang tayo sa nangyari. I believe, wala ng konsensya ang mga yan. Pinapaniwalaan na nila kung ano yung gusto nila. At para sa kanila yun ang tama. Ibang klaseng pag-iisip na meron sila, same sa mga kurakot. Bundok ba yan tapos kabahayan sa baba? Di ako eksperto, pero dapat wala nakatira dyan. Pwede magbaha or landslide kasi obviously, pag umulan babagsak ang tubig at lupa dyan. Kung gusto niya dyan tumira, huwag niyo kalbuhin ang bundok. Sa kabilang banda, iginiit ng ibang netizens na ang ibinahaging larawan umano ni Albi ay hindi ang proyektong hawak ni Slater. Kaya nais nilang bigyang linaw na wala umanong kinalaman ang proyekto niya sa mapinsalang pagbaha sa ilang parte ng Cebu, ayon sa komento ng ibang netizens. "Albi, hindi yan project ni Slater. Huwag kang mema dahil hindi ka taga Cebu. Slater project is not in Talisay. It is 11 kilometers away from that place. Walang baha sa Guadalupe. Ang baha ay nasa Talisay, Talamban, Mandaue at Liloan. Talisay is approximately 11 kilometers away from Guadalupe. Talamban is 14 kilometers away. Mandaue and Liloan are already not under Cebu City so mas malayo sila. Tama, that picture is not from Guadalupe but Talisay City ang nakapost. Fake news peddler ka. Slater's project is very far from Talisay City. Ba't di mo tanungin ang mga politiko ng Talisay City? Mandaue City at Liloan Town, ba't sila binaha? Bago kuda, mag-research muna lalo na at di ka taga Cebu. Ilan lamang ito sa depensa ng mga netizens na Cebuano na siyang may alam sa controversial na proyekto ni Slater. Kung babalikan, ang proyekto ni Slater ay pinamagatang The Rise at Monterrazas, isang high-end na residential development na matatagpuan sa mga dalisdis ng bundok sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Inilunsad ito noong August 2023. Inilahad pa ni Slater na inspired ito ng Banawe Rice Terraces at ang konsepto nito ay terraced o pahagdan-hagdan na pagdisenyo sa bundok.
Ayon kay Slater, ang proyekto ay may mahigit 300 revisions na pagbabago sa disenyo upang masiguro na maging ligtas at sustainable ito. May ilang dahilan naman kung bakit kwinestyon ng publiko at ng mga eksperto ang proyekto. Una, ang site ay nasa gilid ng bundok kung saan may panganib sa pagguho, landslide at pagbaha kapag hindi maayos ang drainage at slope protection. Pangatlo, ayon sa isang ulat, ang lugar ng Monterrazas de Cebu ay may kasaysayan ng cease and desist orders dahil sa mudslide, flooding issues noong nakaraan. Sinagot naman ni Slater noon ang ilang concern ng karamihan sa nasabing proyekto. Sinabi niya na hindi niya ilalagay ang kanyang pangalan kung hindi siya naniniwala sa proyekto at naniniwala na ito ay safe. Kinumpirma niya na may mga soil test at geotechnical studies na ginawa para sa proyekto. Inanunsyo rin nila na kinukuha nila ang serbisyo ng mga environmental experts at Green Building Certification Body, tulad ng Philippine Green Building Council o BERDE, para matiyak na masunod ang mga standard. Nitong November 7, ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ay nagsimula ng isang on-site investigation team para alamin kung nasunod ba ng proyekto ang mga Environmental Compliance Certificate o ECC at iba pang regulasyon kasunod ito ng nangyaring pagbaha. Ang pagsusuri ay kinabibilangan ng slope protection, drainage system, runoff management at posibleng epekto sa natural na landform at tubig daluyan sa lugar. Nilinaw din ng kampo ni Slater na ang proyekto ay may permit at ang site ay sinasabing may zoning para sa residential. Sa ngayon, sigaw ng karamihan, kailangan umanong imbestigahan ang proyekto lalo na ang nasa likod nito. Hirit na komento pa ng publiko. While hindi ko kaya i-comprehend bakit maiisip ni Slater Young na ginawa nila sa isang private domain. Bakit siya lang ang nasa-single out? Kung wala din iyang permit at nagpag-go sa kanya, hindi naman niya magagawa yan. Those people should be equally accountable as well. The blood and tears of all who suffered now rest in their hands. Hindi pa malinaw kung may legal na pananagutan ang proyektong ito sa mga naganap na pagbaha at ang investigasyon ng DENR ay patuloy pa. Samantalang spotted naman ang mag-asawang Slater at Chris Uy sa airport na tila palabas umano ng bansa. Sa gitna ito ng isyu laban sa pagdamay sa kanila sa malawakang pagbaha sa Cebu. Palaisipan naman sa mga netizens na ang pagbiyahe ng couple ay tila exit nila sa ingay na ibinabato laban sa kanila. At dismayado ang ilan dahil tila walang pakialam ang mga ito sa mga naghihirap na kababayan ngayon. Ano ang masasabi niyo sa pagpuna ni Albi Casino sa kontrobersyal na proyekto ni Slater Young na itinuturong isa sa mga dahilan ng malawakang pagbaha sa Cebu? Just comment below.